So, hi, good afternoon guys. Meron nga tayo ditong isang piling na saging na saba at naisipan ko nga itong gawing merienda ngayong araw. Kaya naman tara, umpisahan na natin at gagawa nga tayo ng minatamis na saba ng saging. So, ayun, binalatan ko nga lang isa-isa itong ating mga saba. So, nabili ko nga lang yan ng 156 dahil nga ang kilo niyan ay 75 pesos. Kaya naman, binili ko na yan dahil isang piling nga siya. So, medyo madami siya. So, dahil nga kami nga lang yung kakain dito sa bahay at konti lang naman talaga kami dito sa bahay. Yung isa ko pang anak ay hindi kumakain ng saging. So, kami lang ni mama at dadalan ko na nga lang sa trabaho ang aking asawa. Kaya naman, pagkabalat natin ng mga saging na yan ay hihiwain naman natin yan ng 4 na slice. Ayan. So, 4 na hiwa lang. So, medyo malalaki nga siya. Hindi ko na siya niliitan kasi sobrang dami naman kapag niliitan ko pa. So, dahil nga konti nga lang kami dito, kaya ginawa ko na lang ay 4 na hiwa na lang para medyo malalaki rin siya. At hindi siya madurog mamaya kapag pinakuluan na nga natin siya. So, habang inihiwa ko nga yan ay nagpapakulo na nga rin ako sa kawali ng ating gagamitin para dito sa ating minatamis na saba. Ayan. So, kapag katapos nga natin yan, hiwa-hiwain ng ganyan, ay isusunod naman natin ng ating sago. So, kung nakaabot nga kayo sa video na ito, ay pa-comment naman po kung taga saan kayo para po malaman ko kung hanggang saan na po nakaabot ang video na ito. Pwede rin po kayo magpa-shoutout sa akin, wag po kayo mag-alala, isi-shoutout ko po kayo. At ayun na nga, so nung matapos ko na nga hiwa-hiwain ang lahat ng saging na yan, ayan, may nalaglag pa. So hinugasan ko naman yan, ayan. Kaya nang matapos ko na yan mahiwa, ay sinunod ko na nga dyan asikasuhin ay ang ating maliliit na sago. Ayan na siya. Set aside muna. At ito na nga yung sago natin. Ayan. So, bumili lang ako sa palengke ng 2 takal. Isang takal nga ay 15 pesos. So, 2 takal yung binili ko, bali 30 pesos. At hugasan nga lang natin yan ng kaunti dahil nga madulas-dulas siya. Ayan. At para mawala rin yung mga hindi natin nakikita dyan. So, ayan. Hugasan na nga natin at iset aside lang natin. So, ayun na nga, kumukulo na nga ang ating tubig at lalagyan nga natin yan ng 1/4 na black sugar. Hindi naman siya black, yung brown na brown talaga siya. So, kalahati muna yung nilagay ko dyan kasi baka mamaya masobrahan sa tamis. Kaya, tinansya ko lang muna siya. Nang nalagyan ko na nga ng asukal yan, ay hinahalo-halo ko na nga yan para naman matunaw yung asukal natin dyan. Ayan. Mas maganda kasi na matutunaw muna yung asukal natin bago natin ilagay ang ating saging na saba. Ayan, hinalo-halo ko lang nga at yan nakikita nyo may buo-buo pa nga yung asukal dyan. Kaya naman hinalo-halo ko pa rin yan ng hinalo-halo. So, ayan, nung nakita ko nga na wala na siyang asukal, ay ilalagay ko na nga dyan ang saging na saba na hiniwa-hiwa natin kanina. Ayan. So, ilalagay na nga natin dyan ng dahan-dahan lang dahil baka magsitalsikan. Ayan, at tatalsikan nga ako dyan dahil nga nabigla ako. Pero okay lang yan, hindi naman ako napaso. So, ayan, ang mailagay na nga natin lahat ang ating nahiwang saging na saba ay haluin lang natin yan ng bahagya at pakukuluan natin ng 5 minutes. 5 minutes lang dahil nga madali lang naman itong maluto. So, papalambutin lang natin siya dahil nga yung iba nga dyan ay hindi naman gaano kahinog pa. Kaya naman kailangan natin siyang palambutin. So, after nga niya ng paghalo-halo ko ng kaunti na yan, ay tatakpan nga natin yan at pakukuluan natin siya ng 5 minutes. So, ayan. Babalikan natin yan ng 5 minutes mamaya. Ayan. So, takpan na natin siya. After 5 minutes nga, ay eto na siya. Ayan. Hindi ko na nga naipakita sa inyo pero nilagyan ko nga yan ng pandan leaves. At ito nga yung sikreto dyan para lalong sumarap ang ating minatamis na saba na saging. Ay lagyan nyo ng pandan leaves. Grabe, ang bango niya at ang sarap niya talaga.
Naalala ko tuloy yung bata ako, yung nagtitinda ng saging kunyelo dun sa labas ng subdivision namin. Ganyan na ganyan talaga yung lasa. Yung pala yung sikreto niya, ngayon ko lang nalaman. So, sa susunod na magluluto ako niya, lalagyan ko na palagi ng pandan leaves. So, ayun na nga, hinalo-halo ko lang at okay na nga yung saging natin dyan. Kaya naman, ilalagay na natin itong ating maliliit na sago. Ayan. Pagkalagay ko nga dyan ng maliliit na sago, ay hahaluin lang din natin yan ng bahagya para naman mag-mix yung ating saging at ang ating sago. Ayan. So, nilagay ko na nga rin dyan yung kalahati ng 1/4 na sugar. Hindi ko lang na ipakita na kasi nga nagmamadali na rin ako dyan dahil nga baka ma-overcook yung ating saging. So, ayan. Pagkatapos nga nating halu-haluin yan, ay tatakpan ulit natin yan at lulutuin ulit natin ng 2 minutes pa para naman maluto ang ating sago. So, luto na nga siya pero kailangan pa rin natin maluto. So, after 2 minutes nga ay ayan, ready na ang ating minatamis na saging na saba. So, ready na nga yan. Ready for eating na nga yan. So, ayan, ready na ang ating masarap na merienda. Kaya naman, ang susunod natin gagawin ay magpe-plating na tayo. Exciting part, ang ating taste test o tikiman time. So, ayun, nalo-halo ko nga lang yan ng bahagya dyan. At sa mga nanonood, kung kayo po nanonood, baka naman po pwedeng maglambing, pa-follow naman po ng aking Facebook account, pa-share naman po ng video na ito at pa-react na rin po. Maraming salamat po. At ito na nga guys, magpa-plating na nga tayo after ko nga i-flex ang ating saging na saba at papatayin na nga natin ang ating apoy dyan dahil nga ready na yan. At ayan na nga, naghanda na nga ako ng malinis na bowl dyan at maglalagay nga lang tayo ng saging at dadamihan na nga natin yan. Ayan, dahil nga habang mainit pa siya ay masarap siyang kainin. So, ayan, dinagdagan ko rin yan ng sabaw niya at ng sago. Ayan, dahil masarap din yan pag maraming sago. So, dahil nga masarap na itong ating minatamis na saba, ay lalo pa natin pasasarapin yan at lalagyan natin yan ng evaporada milk. Ayan. So, ayan, nakakatakam na talaga yung itsura niya. Ang sarap niya na talagang tignan at ang bango-bango pa niya talaga dahil nga doon sa pandan leaves at nagpadagdag pa dyan ng ating evap milk. Kaya naman tara na, tikiman time na. At ayun na nga guys, tikiman time na. Kaya naman ayan, tuwa-tuwa na ang ate nyo. So, sobrang nasarapan talaga ako dito dahil tamang-tama lang yung pagkaluto ng ating saging. Ayan. At tamang-tama lang din yung tamis. At saka bumagay din talaga yung evap milk niya. Kahit anong brand ng evap milk, basta evap milk. So, ang ginamit ko nga dyan na evap ay Jersey. So, masarap naman talaga yung Jersey evap, kaya bumagay siya. So, sobrang init nga yan, kaya minamadali ko na. Pero, tinikman ko pa rin siya. Sobrang sarap niya talaga, mainit lang talaga. Siguro masarap to kapag may yelo din. Lagyan nyo rin ng yelo, mas masarap siya. Dahil nga merienda ito, at sa sobrang init ng panahon ngayon, bagay na bagay nga rin siya sa yelo. So, ayun. Ginawan ko na nga rin yung asawa ko dyan at hihahatid ko nga sa kanyang trabaho mamayang 3:00. Ayan, kaya naman, hanggang dito na lang ang ating video at tatapusin ko na nga ito. Salamat po sa panonood, sa susunod na video ulit. At sana po ay nagustuhan nyo po ang ating mga video at sana po magustuhan nyo pa po ang aking mga i-upload na iba pa pong mga video. Maraming salamat po sa panonood. At hanggang dito na lang po at tatapusin ko na po ang ating video. Yun lang po. Salamat po. Bye-bye.